At Tama. ayon sa ating saligang batas na walang kaduda-duda na itataguyod muli ng Korte Suprema, hindi po pwedeng kasuhan ng kasong kriminal na may parusang pagtatanggal sa pwesto ang isang impeachable officer hanggang hindi siya natatanggal sa pwesto. Kaya importante sa script ng mga Marcoses na matanggal si Inday Sara Duterte sa isang impeachment trial para sa ganon, siya ay mapakulong na, magkaroon ng disqualification from office at hindi makatakbo para presidente. Wala ho tayong mahabang pag-usapan ngayon mga reaction update page. Nagsalita na nga ho kasi di ba nagkabutuhan na dyan sa Korte Suprema na 13-0 unconstitutional ang impeachment na inihahain ng mga alipores o alam nyo na ho yan mga ka-update yung mga aligagang matanggal si BP Sara sa kanyang posisyon bilang Vice Presidente. Ang kaso nga ho, wala ho, butatang-butata na ho sila. Kaya ito mga kabit, agad naman pong bumwelta itong paborito nyo si Laila de Lima na ay SC ruling rests on technicality, magagamit ito sa susunod na filing. Still not a vindication, wala pa rin nalinis na pangalan. Isipin nyo ho yan Korte Suprema na ho ay nagdesisyon na 13-0. Hindi siya pwedeng i-impeach. Tapos ano kung sasabihin niya, wala pa rin nalinis na pangalan. Ano yung pinag-iinitan nila dyan? Yung 125 confidential funds. Yan ho yung kinapuputok ng kanilang butyo. Pero yung trillion ni Marcos Jr. na alam nyo na, binubulsan nila, ninanakaw. Tapos yung taon-taon niyang 4.5 billion na taon-taon mga kabdita, ngayong lalo na ngayong 2026, kapasok-pasok ng 2026, meron na namang another 4.5 billion confidential funds, yung si Bangag. Pero meron hubang sinabi itong mga Pinklawan-dilawan? Wala ho silang sinasabi. Pero pagdating sa mga Duterte, dahil nga si mga Duterte nilinis yung ating bansa, pati mga NPA sinagasaan ho nila, pinag-iinitan ho sila. Lalong-lalo na yang sila Hontiveros, mga alam niyo na ho yan, sila Kiko, sila Bam, si Pinky, si One Ball University, gagawa ho sila ng paraan para ho matanggal sa posisyon itong si BP Sara kasi pinangako ni Boying Remula mga kapdate na ipakukulong niya ho itong si BP Sara. Para hindi ho makatakbo sa 2028 presidential election kasi nga ho ang kagustuhan ng admin ni Marcos Jr. Marcos forever. Kamukang kamukha ho sa kanyang amang diktador. Kung gaano ho katagal na muno, gustong ganyan din ang gawin ni Marcos Jr. Walang pinagkaiba sa kanyang tatay na magnanakaw at diktador. Diba? Kaya wala ho tayong paligoy-ligoy dito mga kadita. Kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang subscribe, isang like. Malaking tulong na ho yan. Kaya nga dito, direkta na ho tayo, sabay-sabay ho tayo mag-komento o mag-react patungkol dito. Ay tataas natin ganyan para pag bumaba siya, mga kayo, hindi kayo ayan, ganyan na lang tayo. Okay? No, ano pong balita? Well, ang mabuting balita, dismissed forever na ang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. At syempre, yan ay dahil talaga namang sinasabi ng ating saligang batas na hindi po pwede na mas mahigit isang impeachment complaint ng ihahain laban sa isang impeachable officer sa loob ng isang taon. At talaga naman po na apat-apat yung sinampang impeachment complaint at parang yun nga po, no? Ano ba naman mahirap intindi dyan na once a year lang pero lima-lima at apat-apat yung kanilang hinain, no? At iba pa yung naging basehan ng kanilang pagbutuhan para sa impeachment. So natutuwa naman po ako na hindi nanalo si Inday Sara ho dito. Ang nanalo po yung sambayan ng Pilipino. Tama. Dahil tinaguyod ng Supreme Court yung pagiging pinakamataas na batas ng ating saligang batas. So naghain ng kaso si VP Sara ang panalo taong bayan. Kasi kapag ang Supreme Court ay nagdesisyon ang tinataguyod ang ating kataas-taasang batas na tinatawang saligang batas, ang panalo ay taong bayan Pilipino. So incidental po na ang nanalo dyan at hindi na po pwedeng ang ituloy yung impeachment complaint with finality ay si VP Sara. Pero tayo mga Pilipino po, tayo talaga ang tinaguyod ng Korte Suprema dahil itinaguyod ng Korte Suprema ang ating saligang batas. No? Now, Sinabi ho kasing panalo ang taong bayan dito mga kapdate. Unang-una ho sa lahat, alam na ho natin ang ugali ng mga Duterte sa pamumuno noong tinapon ho nilang 80 years old dyan sa ICC. Nakita naman ho natin na malinis ho naging intention niya sa mga Pilipino. Naglingkod ho siya. Tingnan nyo yung Dolomite Beach Pinagtatawanan ho yan ng mga gunggong
Pero pag nakikita ho nila dyan sa kanilang social media, pag napupuntaan ho nila, sobrang ganda, sobrang linis, patunay na neat. So sobrang dami ho dumaan na presidente, mga kabita. Diretsahan ho tayo dito. Wala ni isa ho ang nakaisip na linisin ho yan. Kaya yung pinondo ni Tatay Digong dyan, sobrang worth it. Ngayon, ginawa na nga hong pasyalan yan eh. Ginawa na hong pasyalan. Nakita naman ho natin yan. Di ba? Eh, ito mga tulonggis na to. Tingnan nyo sila, Risa Hontiveros. Lahat ho yan ng mga may saltik ho ang utak, mga ka-update. Binabanatan ho ng binabanatan ang mga Duterte. Eh, sila ho talaga. Etong may mga nagawang sa Pilipino. May mga nagawa ho sa mga Pilipino. Kamusta naman ho yun si Bongbong Marcos, mga ka-update? Sa tagal niya ho namumuno, ilang taon na ho siya? 2 taon na lang ho, bali 4 na taon na ho siya niyan. Nakaluklok bilang presidente, ano ho ba yung nagawa niya major projects? Tapos ngayon nagkakasakit pa ho siya sa kanyang bituka, sa kanyang wet packs. Di ba? Katawa-tawa ho sila ngayon, mga ka-update. Kaya naging rule netong Supreme Court, panalo ho yan sa mga Pilipino. Hindi lang ho kay BP Sara. Kasi oras na lumukulok yung si BP Sara, another Duterte, mga ka-update. Alam na ho natin yung ugali. Kung paano maglingkod yung mga Duterte sa taong bayan. Tignan nyo, medyo nalinis naman yung krimen. Bumaba. Yung Addictus Benedictus, halos na-minimize ho lahat. Umikli ho lahat. Diba? Sinabi ko na naman sa inyo dati na itong si Senior Associate Justice Marvic Leonen at ako ay nagkasama sa UP Faculty of Law, no? At matagal din siya naging dekano doon at matagal din ako nagturo doon, no? Kung ako 15 years nagturo sa UP Law, eh siya rin po, ganun katagal din nagturo sa UP Law, mas matagal pa nga yan kasi right from graduation siya nagturo na, pero parang nag-2 term siya as Dean sa College of Law, no? At nagagalak naman po ako na siya ang naging ponente nitong desisyon sa pagdi-dismiss ng impeachment kasi po dilawan talaga si Senior Associate Justice Leonen, no? Siya po ay tinalaga ni Noynoy Aquino bilang chief negotiator dati para sa BARM at kaya siya na-appoint sa Korte Suprema kasi nga nagkaroon ng kasunduan, no? Yung framework agreement na naging landmark agreement na ngayon ay pinatutupad. So sa totoo lang, dalawa lang po yung talagang dilawan dyan sa Korte Suprema, si Justice Leonen at saka si Justice Caguioa, ng kaklase ni Noynoy Aquino. Pero makikita nyo naman na si Justice Leonen, miski siya ay dilawan, tinaguyod niya yung Korte Suprema. Kinakailangan po natin pasalamatan si Justice Leonen dahil yung kanyang mga kakamping at saka mga dilawan, binibira siya. Nung lumabas na po yung desisyon niya, binibira siya dahil para bagang nagtataksil daw si Marvic Leonen at hindi sumuporta sa impeachment laban kay Sara Duterte kasi nga sinasabi ng mga dilawan, sinasabi ng mga taga-UP talaga ay mamamatay tao itong si Duterte at hindi dapat suportahan ng kahit sino. Pero alam naman ni Justice Leonen na ang trabaho niya bilang maestrado ng Korte Suprema ay itaguyod ang saligang batas at hindi itaguyod ang kanyang mga personal na paninindigan. So ako po, saludo ko kay Marvic Leonen. Sa totoo lang po, yung kami magkasama sa UP Faculty, 2 faction po yan. Hindi po kami magka-faction. Ako po, doon ako sa kabilang faction na nagsimula po kasi yung faction-faction na yan dahil sa deanship, no? Ang kapaksyon talaga ni Justice Leonen ay itong si Popo Lutilla na ngayon ay naninilbihang bilang kalihim ni Marcos Jr. na dati-dati siya ay aktivista, no? Pero ngayon talaga nagpapasasa bilang Secretary ng Energy. Nandyan si Melo Sereno, nandyan yung Tony Lavinia, nandyan yung Teddy Te. Dito naman sa kabila, ang aming kumbaga kinilalang leader ay si Judge Raul Pangalangan ng ICC, nandyan si yung misis niya, si Professor Pangalangan, tapos nandyan din si Floren Hilbay, nandyan si Justice Hardelesa, nandyan si Bing Guanzon, kakampi namin si Bing Guanzon noong UP Law Days, no? At alam nyo, talagang nagugulat ako na talagang naisang tabi ni Justice Leonen yung kanyang politikal na paninindigan na talagang true blue dilawan at talagang sinuportahan ang pag-dismiss ng impeachment complaint dahil alam naman natin ng mga dilawan, nais talaga nila ma-impeach si Sara Duterte para magbawasan yung kanyang probability na mananalo sa 2028 kung magkaka-eleksyon nga. Pero ako po hindi ko po binabawi yung sinasabi ko. Ang sinasabi ko palagi, kapag hindi natin tinatanggal
ang Marcos Jr. before 2028 at habang nakaupo pa rin si Marcos Jr. sa 2028, malabo po na panalunin ng mga Marcos si Inday Sara. Ulitin ko po yan. Pag hindi natanggal si Marcos Jr. before 2028, hawak niya ang makina, hawak niya ang COMELEC. Hindi nila pananaluhin si Inday Sara dahil ang plano nila Marcos forever. Yan po ay sinabi na sa akin ng isang aking trusted confidential informant na napakalapit sa mga Marcoses. Meron silang plano na Marcos 2, Marcos 2.0 at yan po ay manatili sa pwesto sa pamamagitan ng charter change, no, natatanggalan nila ang term limits. At alam niyo ba na yung initiative para baguhin ang saligang batas, isasabay daw nila yan para daw mapanagot yung mga responsable sa mga flood scam at infrastructure scam, no? Pero ang totoong dahilan nila ay para nga ma-prevent ang pagiging presidente ni Sara Duterte. So talagang Pilipinas, kinakailangan, gumising na kayo, kinakailangan mag-people power, tanggalin si Marcos dahil habang nandiyan po si Marcos, hindi niya papayagan ang Duterte na mag-take over. In fact, at sabi sa akin na kaparehong informante ko, unlike Inday Sara, ang bilin ni Marcos Jr. ay kung may mangyari sa kanya, siguraduhin hindi magiging presidente si Inday Sara Duterte at hindi po pwedeng mangyari yan. Ibig sabihin, meron na siyang utos na gurgurin si Inday Sara kung may mangyari sa kanya at hindi niya matapos ang kanyang termino. Miski bawian siya ng buhay ng Panginoon na walang gumagalaw sa kanya, ang bili ni Marcos Jr., gurgurin si Inday Sara dahil hindi po pwede na maging presidente ang isang Duterte muli. So, wag na kayong managinip, mga dilawan at mga pulahan na sa eleksyon ay Ayun nga ho yung patawad dyan mga kabdita. Isipin nyo yung mga dilawan, pinglawan na yan. Hindi ho yan galit sa mga magnanakaw. Galit lamang ho yan sa mga Duterte kasi nga ho mga kabdit, yung Duterte ho talaga yung naglinis naglinis, pinababaw nila yung krimen, yung paggamit ng mga Coca-Cola ng mga tao, nakita naman ho natin kung paano maraming natakot ho sa pamumuno ni Tatay Digong. Kaya ngayon mga kabdit, ayaw ho nilang paluklukin ulit ang mga Duterte. Isa pa, galit si Tatay Digong sa mga NPA. Yan ho yung malaking katotohanan dyan. Nililigpit, nililinis din ho niya kasi yan. Tingnan nyo, sino ba yung mga kilalang NPA dyan sa gobyerno? Dyan sa Senado, huwag na ho tayo magmaang-maangan. Alam naman ho ng taong bayan yan kung sino yung mga yan. Diba? Yan ho yung kinapuputok ho ng kanilang dugo. Hindi ho sila ganit sa magnanakaw, galit ho sila sa mga Duterte. Sa eleksyon mananalo kung sino ang gusto ng taong bayan. Ha? Ang mananalo talaga dyan Marcos at kung sino susuportahan ni Marcos. Kasi nga, maski siya'y bawiin ang buhay ngayon na wala namang gumagalaw sa kanya, ang bilin talaga niya, in place na po yan. Gurgurin si Inday Sara para hindi maging presidente. So sa tingin nyo ba pananalunin ng Marcos habang nandyan siya ang Inday Sara Duterte sa 2028? Binabaluktot po itong sinasabi ko ng aking mga kalaban. Ha? Sinasabi nila, bumibitaw na rin po ako kay Inday Sara. Alam naman ni Inday Sara yan. Alam niya na magkakapatid na Duterte. Na talagang ang plano ng mga Marcos ay forever. Kaya nga po, itong impeachment, importanteng na-dismiss dahil ito po ay kabahagi ng kanilang script na kapag natanggal ngayon si Inday Sara, syempre, mas mababa ang likelihood na siya ay ma-elect kung meron bang eleksyon at kung matuloy nga yung eleksyon na yan, hawak ni Marcos ang makina, hawak ni Marcos ang COMELEC, sigurado po yan. Talagang hindi nila igagalang ang mandato ng taong bayan. May mga nagsasabi, di gagawin natin yung nangyari kay Marcos Jr. na yan ang naging mitsa kaya natanggal si Marcos Jr. Sa akin naman, bakit pa aantayin na magkaroon ng isang eleksyon na talagang hindi susundin ang mandato ng taong bayan? Ngayon naman, may pagkakataon na tayo dahil talaga namang ayon sa saligang batas ang people power. Ang pinagbabawal ay yung madugong pamamaraan para matanggal ang isang nakaupo sa pwesto. Pero ang mapayapang mga pamamaraan, yan po yung kinikilala ng ating saligang batas kasi kabahagi yan ng ating kasaysayan. At yan nga ang dahilan kung bakit meron tayong Freedom Constitution na 1987 Constitution na itinaguyod ngayon ng ating Korte Suprema. So, importante po yan. Kaya nga lang, bagamat lumabas na po yung desisyon na permanenteng dismiss na ang impeachment at dahil dito, malungkot ng malungkot si Tito Sen na hindi na niya po pwedeng forthwith talakayin ng impeachment dahil ayan na ay desisyon na alala nyo,
Yung mga Tito Soto, mga Ping Lacson, sinasabi nila na tutol sila sa archiving ng impeachment ni Inday Sara kasi wala pang desisyon sa motion for reconsideration. Ayan, may desisyon na po. Siguro naman, wala na silang kaduda-duda na patay na ang impeachment complaint ni Inday Sara Duterte. Ang masamang balita, pagdating ng February 6 po, pwede na naman sila magsampa ng panibagong impeachment complaint. At sa tingin ko po, walang kaduda-duda na sa Kamara de Representante, gagamitin na naman nila yung pera nating mga taong bayan para bilhin ang boto para ma-impeach na naman si Inday Sara Duterte. At alam naman natin na hindi naman kinakailangan ng absolute majority dyan. No? Kakaunti lang, po pwede na talagang ma-impeach ang Inday Sara Duterte. Ang issue na lang dyan, talagang ang mga senador ba ay talagang maninindigan o sila ba ay magpapatakot? Kasi alam nyo, yung kaso na sinampan nila kay Revilla, yung kaso na isasampan nila kay Villanueva, kaso na isasampan nila kay Chis Escudero, yan sa tingin ko ay para takutin ng mga senador na kapag hindi kayo sumuporta dito sa Malacanang, sa kagustuhan nilang mapatanggal sa pwesto si BP Sara, kayo'y tatanggalin din at ipakukulong. In other words, yung kaso kay Revilla, kaso sa mga ibang senador, yan ay talagang, kumbaga, blackmail ng Malacanang na pag hindi kayo sumuporta sa kagustuhan namin na mapatanggal si Inday Sara, kayong makakasuhan. At syempre, importante sa kanila na mapatanggal si Inday Sara dahil ang pangako ka ni Ombudsman Remulla, pakukulong niya si Inday Sara Duterte. At Tama. ayon sa ating saligang batas na walang kaduda-duda na itataguyod muli ng Korte Suprema, hindi po pwedeng kasuhan ng kasong kriminal na may parusang pagtatanggal sa pwesto ang isang impeachable officer hanggang hindi siya natatanggal sa pwesto. Kaya importante sa script ng mga Marcoses na matanggal si Inday Sara Duterte sa isang impeachment trial para sa ganon, siya ay mapakulong na, magkaroon ng disqualification from office at hindi makatakbo para presidente. Kaya kinakailangan meron din tayong plan B. At ang plan B naman, kapag sila ay nagtagumpay, nandyan naman yung either Baste or Pulong. No? Pero sa tingin ko, ang kabataan, masusuportahan si Baste kasi idol na kabataan si Baste. So yan lang akala nila. Pag akala nila, na-disqualify nila si Inday Sara, napakulong nila, akala nila tapos na ang Duterte, hindi. Nandyan pa ang Baste, nandyan pa ang Pulong. At kung sino man, ang susuportahan ng mga Duterte. Sigurado po ako, kahit sino yan, kahit hindi kakilala ng taong bayan, kapag pinatanggal nila si Sara Duterte at pinakulong gaya ng pagkapakulong kay Tatay Digong, ay naku po, kahit sinong suportahan ng Duterte, yan ang mananalo sa eleksyon. Assuming, talagang kikilalanin ng mga Marcoses ang resulta ng eleksyon. Pero yun nga po, dahil ang gusto nila ay Marcos forever, mukhang hindi nila kikilalanin kahit sinong manalo na hindi Marcos mismo or na-endurso ng mga Marcoses. Maiba naman po tayo, no? Ayan na po. Dahil doon sa pag-iinsulto ni Tariela sa pagkatao ng presidente ng China, si President Xi, nagkaroon na po ng talagang sigawan sa panig ng mga senador ng mga Pilipino at ng Chinese Foreign Ministry. Alam po, nalulungkot po ako dito kasi wala namang kwalipikado dyan sa Senado na para makipagbalitaktakan sa larangan ng foreign relations at international law. Karamihan naman na nagsasalita dyan, walang alam sa international law. Kaya Tama. nga, dakdak sila ng dakdak, palayasin ng mga Chino, piyaan silang umalis, isarado Tama. ang kanilang embahada na hindi nila alam kung bakit sa larangan ng international law, anong importansya. Ayan, katulad doon yan, si Risa Honticoca, mga kapilit ho nilang pinapalayas ang Chinese embassy dito sa ating bansa na hindi ho ba nila alam na kailangan ho natin yung pagkikipag-trade, pagkikipag-tulong dito sa mga Chinese. Akala ho kasi netong si Risa Honticoca kay mga pinglawan-dilawan dyan, mga kapdit, na oras maalis yung mga China o Chinese dito sa ating bansa, malinis na itong ating bayan. Di ba? Hindi ba ginagamit ni Risa Honticoca ang kanyang kumunsentido na mas kailangan ng Pilipinas ang China? Kumpara naman ho sa atin, nakakalimutan ho ba nito si Risa, mga ka-update, na itong China, advance ho yan ng 30 to 40 years sa ating bansa. Tignan nyo ho yung kanilang mga kagamitan. Kahit nga ho, self-driving car, mga ka-update, meron na ho yan. Tingin nyo ho ba, kaya na hong gawin ng mga Pilipino yan? Hindi pa ho. Hindi pa ho. Kung kailangan man, mga ka-update, o kung kaya man, mag-i-import pa tayo ng sasakyan. Hindi ho kayang gawin ng ating bansa yung mga yan. Tignan nyo yung mga trend nila. Di ba? Ganyan ho ka-advance yung China. Mas kailangan ng Pilipinas ang China
kesa kailangan ng China ang Pilipinas. 'Di ba? Kasi itong kinapuputok din ng bungo nitong si mga Pinglawan-Dilawan dyan, mga update. Pag kasi sinabing China, akala naman agad ho nila, kakampi ng mga Duterte. Kaya galit na galit din ho sila sa mga yan. ng pagkakaroon ng isang embahada. Nagsalita na po ang mga Chino, hindi sila papayag na ang isang kasama nila ay mapaalis dahil nadeklarang persona non grata dahil aalis silang lahat at isasarado ang embahada. Pero sa larangan ng international law, ano buong importansya ng pagkakaroon ng embahada? Ano ang importansya na meron tayong ambassador na galing sa isang bansa na nagpadala sa kanya, no, sa ating republika? Well, sa mulat-mula po, ito naman ay sa panahon pa ng mga Greco at mga Roman, yung mga Romans and Greeks, yung mga ancient states pa. Ang pagtatayo ng embahada ay isang mensahe na handa na ang isang bansa na magkaroon ng mabuting relasyon doon sa bansa na pinadadalhan nila ng sugo. Ibig sabihin, yan ay pruweba na gusto nilang magkaroon ng kaugnayan at relasyon na mabuti. Yan pong pagkakaroon ng embahada, yan ay tutulong para magkaroon ng mabuting relasyon at yan din ang magiging instrumento kung paano nga makikisama ang dalawang bansa. Hindi po yan Pilipinas lang ang nagsimula niyan. Mga ancient Greeks pa at mga Roman states, ganyan na po talaga ang purpose ng embahada. Kapag nagsarado po sila, ibig sabihin yan, ayaw nilang magkaroon ng kahit anong relasyon sa bansang yan. At ano magiging implikasyon? Well, unang-una po huwag natin kakalimutan ng ating mga mamamayan na nagtatrabaho sa Hong Kong at sa Beijing, ang unang-unang magiging biktima kapag nawala po ng diplomatic relations ang Pilipinas at ang China. Lahat po ng mga nagtatrabaho sa Hong Kong at sa tingin ko mahigit 1 milyon na yan, documented and undocumented, ay mawawala ng hanap buhay. O ano, Risa Ontiveros, Erich, meron ka bang trabahong maibibigay doon sa mga Pilipinong mawawalan ng trabaho? Ay kung meron, sige, magdakdak pa kayo. O Tariela, ikaw ba? Makapagbibigay ka ba ng trabaho dyan sa mga mawawalan ng trabaho pag nawala ng embahada at nawala ng diplomatic relations sa panig ng Pilipinas at China? Sige, magdadakdak pa kayo kung kayo makakabigay ng ganyang trabaho. Pero siyempre, mas matindi pa ang magiging implikasyon niyan dahil kapag wala ng embahada at wala na tayong relasyon sa China, sana natin kukunin yung mga inaangkat natin. Samantalang ang China ang pinakamalaking pinag-aangkatan natin ng ating mga pang-araw-araw na pangangailangan. O Tariela, Ontiveros, Erich, kayo ba ay makapagbibigay ng mga kalakal na inaangkat natin sa China kapag nawalan na ng diplomatic relations ang China at ang Pilipinas? At siyempre, hindi tayo masyado nasasaktan dahil ngayon, samantalang 10 milyong mga Chinong bumibisit sa Thailand dahil mabuting relasyon nila at parang mas marami pa ngayon, parang 12 million na ngayon ang bumisita sa Malaysia at sa Indonesia ay hindi naman bababa sa 8 million, tayo wala pa 1 milyon ang galing sa China. So, hindi masakit sa turismo kasi wala namang pakialam itong Bangag Administration na hindi tayo kumikita sa turismo dahil sa mga Chino na nagtuturista. Wala silang pakialam kasi wala naman silang pakialam kung ang mga Pilipino ay nagugutom at hindi nila binibigyan ng importansya na ang turismo ay po pwede magbigay ng hanap buhay sa mga Pilipino. Pero yan po ang mawawala sa atin. Trabaho, sa natin kukunin mga inaangkat nating mga bagay-bagay, at siyempre turismo, at yung kakaunting mga kapital na nadadala ng China sa atin. So, Ontiveros, Tariela, at saka Erich, dahil kayong pasimuno sa katarantaduhang ito na talagang gusto nyong sirain ang mabuting relasyon ng Pilipinas at saka ng China, kayong magbigay nito ngayon. Trabaho, kalakal, at siyempre turismo. Tingnan natin kung saan nyo kukunin yan. Kasi dakay ng dakdak. Pag kayo nagdadakdak dahil kayo yung nagpapabida, kayo ngayon ang humanap ng solusyon pag nawala na ang diplomatic relations sa panig ng Pilipinas at ng China. Alam nyo, hindi ko naman sinasabi na ang mga halal na opisyales ay hindi pwedeng magsalita sa larangan ng foreign affairs. Pero nakasaad din sa ating saligang batas na ang presidente ang executive sa pamamagitan ng Department of Foreign Affairs, ang chief architect of foreign affairs. Ang papel talaga ng Senado ay kung merong kinakailangan na kasunduan para maging batas ang kasunduan na yan ay isusumite sa Senado.
At saka syempre, meron silang oversight sa pamamagitan ng confirmation ng mga diplomatic agents natin na karapat-dapat yung mga tatayong sugo natin. Pero sa larangan ng foreign affairs, malinaw po yan. Yan ay sole prerogative. Hindi naman sole prerogative. But the President is the chief architect of foreign relations. Miski si Bangag, babangag-bangag, tingin ko naman, hindi rin niya nananaisin na magsarado ang embahada ng China. Bakit? Kasi tatay nga niya ang nagsimula muli ng relasyon sa panig ng Pilipinas at ng China. Bakit naman niya isasara yan? Isa yan sa pinagmamalaki niya. Sa katunayan, kaya naging pogo lawyer itong si Liza Araneta Marcos, lahat ng Chinong mga kumpanya na nagpupunta sa Pilipinas, at least bago niya awayin ang China, ay sa kanya nagpupunta. Kaya nga lahat ng pogo na nag-incorporate, alam ko sinasabi talaga na ang pinupuntahan nila ang office ni Liza Araneta Marcos kasi nga tinatanaw ng utang na loob ng mga Chino kay Marcos Sr. yung pagbubukas muli ng relasyon sa panig ng Pilipinas at ng China. Sa tingin ko naman kahit sa bangag-bangag, hindi naman niya kakalimutan yung legacy na ginawa ng ama niya na gaya ni Nixon, yung tatay niya nagsimula ng relasyon sa panig ng Pilipinas at ng China. Di ba? Alias talagang wala na talaga siyang grasp of reality at talagang completely out of it na siya. So sa tingin ko, dapat naman kung sila ay tunay na mga supporters ng ehekutibo, at least pagdating sa larangan ng foreign affairs, hayaan na nila na DFA ang makipag-conduct ng ating relasyon. Talaga namang hindi tayo magbibigay ng kahit anong teritoryo. Pero sa katagal-tagal ng nakabinbin ang problemang yan, hindi naman naging hadlang yan sa mga panahon na nakalipas Tama. para tayo magkaroon ng normal na relasyon. In fact, sa panahon ni Duterte, bagamat hindi siya nag-surrender ng kahit anong teritoryo na nangyari sa panahon ni Aquino at nang wala sa atin ang Scarborough Shoal, talagang nagtaguyod ng mabuting relasyon si Duterte na nagbunga naman sa pagdating ng mga turistang Chino, sa mga proyektong binigay ng China sa atin, kasama na yung tulay sa Davao na inaangkin ngayon ni Marcos Jr. at saka sa pangangalakal at pangangapital ng mga Chino dito. So napatunayan natin na yung ating hidwaan sa teritoryo, hindi lang yan ang dapat pag-usapan pagdating sa relasyon ng Pilipinas at ng China. Ang importante, tayo magkapit-bahay sa mulat-mula. Wala naman tayong hidwaan sa panig ng China at ng Pilipinas. At tayo bilang mga Pilipino, alam natin yung kasabihan. Makipag-away ka na sa kamag-anak, wag lang sa kapitbahay. At China, being our kapitbahay, Tama. dapat tayo ay nagkakaroon ng mabuting relasyon, lalong-lalo na ang China ngayon ang lumalabas na pinakamalakas, pinakamakapangyarihan at pinakamayambang bansa sa buong daigdig. Isa pa yan, nakita naman ho natin, narinig na rin ho natin kay Spock Sari Roque na noong namumuno si Tatay Digong, wala naman sinurrender na, yung West Philippines yung sinasabi ho natin, hindi naman sinurrender. Pero maganda ho yung relasyon niya dyan sa China. Nakita naman ho natin, mismong China ang tumulong dyan sa Bukana Bridge, yung sa Davao. Tapos ngayon, inaangkin ni Marcos Jr. Diba ano ho bang expect natin? Magnakaw tapos i-credit grab yung mga hindi niya naman talaga ginawang proyekto. Kaya mga dit, kung meron kayo nag-reaction opinion, pag-usapan na lang ho natin sa comment section. Kaya dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.